Magandang araw po mga kabansa, kayo ay nasa paras kay paras at ito ay inyong lingkod. Ado Paglinawan na bumubugad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Maraming natutuwa sa ating mga kababayan, lalo na sa Maynila, no? Kasi full support sila dito daw sa incoming mayor, itong Isko Moreno. Babalik daw pagka-mayor. Pero ang kinatuwaan lang karamihan ay yung binabanata ni Isko Moreno, hindi na daw mananalo itong mga membro ng Quadcom. Itong una, pakinggan natin si Isko Moreno. Hindi na daw makakabalik pagka-congressman itong mga nanggugulo sa Kongreso at tumatraidor sa kanya. Ito, pakinggan natin. Kung siya nanalo, natapos ang term, naging department head, yung kapatid, pinatakbo namin kung siya nanalo. Isang term pa lang, pinabalik namin siya, nanalo ko siya, yung kapatid, ginawa akong department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Ito, meeting kami, sila nag-request ng meeting, dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Yan, senior lang namin dito sa vlog namin dahil marami akong kaibigan sa Maynila at sure na daw na pupulutin sa kangkungan daw itong si Chua. Kaya lang naman daw nanalo yan, naghari-hari daw sa Kongreso, pero sa kanyang syudad, sa Maynila, ay wala naman daw impluensya yan. Ang sabi ng karamihan. At ngayon, dahil tinututukan na sila ni Isko Moreno, wala na daw yung Valeriano na tinatawag na buhaya at saka yung Chihuahua, yung aso na Chihuahua, yung Chua daw, ay tawag ni Isko, ay hindi na daw makakabalik pagka congressman itong dalawang ito. Abangan natin po mga kababayan ang mga usap-usapan dyan sa Maynila. At ito, mapakinggan din natin itong statement ni Chief of Staff Browner. Background check sa halalan 2025. May statement si Browner na wag daw padalos-dalos na bumoto ang mga membro ng Armed Forces, mga opisyal at saka officers ng Armed Forces sa kung sino-sino lamang na mga senador, mga congressman, mayroon siyang habilin sa kanyang mga sinasakupan. Ito, Armed Forces of the Philippines nagsasagawa ng background check sa mga kandidato sa 2025 election. Ayon kay AFP Chief General Browner Jr., iniwasan na ng pamahalaan ang nangyayari sa mga nakaraang halalan. Sagot ito ng opisyal sa tanong kung paano naghahanda ang security sector sa posibleng foreign actors sa eleksyon. Why does Browner emphasize foreign actor? Did he mean Tulpo? Palingado? Baka, Foreign actor suspected CIA. Si Browner ba sinasabing expose natin dito. Foreign actor si Erwin Tulpo? At saka ako, baliwala na rin yung mga sinasatsat ni Browner na yun okay. Wala naman nangyayari sa mga sinasabi niya O yung PSG,
na nag-suporta pa doon sa mga Drug lord. drug lord sa Alabang. O anong ginagawa mo tungkol doon? Ano statement mo tungkol doon? Bakit na-involve ang security ng Pangulo? Bakit dinidispatch allegedly by the First Lady to rescue friends of hers, no? Okay. At si Marbil, anong masasabi niya tungkol doon sa mga kidnapping na pinakita natin nung nakaraang episode? So, mga kababayan, ito din mas masahol, talagang power play na ito. Ito, makikita mo, buong pamilya na kandidato. Yung nanay, yung anak na isa, at yung anak na isa. Ito, pakita natin itong masahol na video na ito, okay? Ginawa negosyo ang gobyerno. Ginagawa ng negosyo at nagpahinga yung asawa para makapuwersa naman yung mga anak at may bahay. Ito, pakinggan natin ito. Galing po ito kay Ginoong Ted Pailon. Ito. Si Lucky Manzano ba ang nag-post niyan? Oo, kay Lucky mismo? Manzano na post po Opo, ito. opo. At dito po sa post nito, basahin mong, paano kaya yan, Sek? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, si Vilma Santos po, hindi ho ba, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya naman bunso, si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Opo. Meron pong tarpaulin na nakalagay. Yung post not specifically about Tupad, pero dun mismo sa video makikita natin sa background nila nakalagay Tupad payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, nung isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas, maging ni Ate V Ni at ni Governor. DOF Chief Ralph Recto. Paghugan yan na ang sinasabi daw po, ito ho naman, bukas po ang aming programa sa panig po dito nila Mr. Lucky Manzano. Kapag ho ganyan na kasama nyo sa gabinete ang mukha doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang pwede pong gawin dapat ng aming mga implementors, yan po ay pagsabihan na ang payout po dapat sa tupad, dapat specifically doon lamang po sa mga beneficiaryo at kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay sabihin na po natin, nagpapakilala o nangangampanya, wag po nilang gawin doon sa venue ng payout. Parang walang isip nag-aarte-arte pa. Nag- Tapos ang nasa likod tupad. Masyadong overkill. Yung tatay, Department of Finance, yun ang nagpo-provide ng pera papunta sa Bureau of Treasury para ilabas sa DBM para mag-payout. So, klarong-klaro na hina-hijack ang pera ng gobyerno para manalo yung kanyang asawa, manalo yung kanyang anak, manalo yung kanyang isang anak pa. Gano'n na ba kasama ang ating bansa ngayon? Harap-harapan na lamang ang walang kwentang gawain. Na itong mga tao na ito, tinitingala ko dati ito ng mga disente, nakakasama ko sa Kongreso. Pero gano'n na ba talagang talamak ang ating bansa ngayon sa At sino ba itong kandidato? Sino ba ito? Inakusahan ito ng scam alleged scam ito. Aarte-arte pa ng ganyan tapos habang nandiyon yung nagdi-distribute ang tupad. Tingnan mo ito. Sino ito? Isinilbi na ng NBI ang subpoena laban sa aktor at host na si Luis Manzano matapos ireklamo ng 15 OFW na namuhunan sa Flex Fuel Petroleum Corporation. Sabi ng isang complainant, naroon sa isang Zoom meeting si Manzano at nagpakilalang owner at chairman ng kumpanya. Halos 1 milyong piso raw ang kanyang ininvest. Tayo, wala tayong pinipili kung sinong ini-expose natin dito because they may be friends, they may be relatives or whatever. Para malaman ng taong bayan kung anong pinagagawa nitong mga people in government, people of influence, people of power,
they should be the clear example of attitude na maayos na ugali at pamulitika. Pero kung gamitin mo na yung gobyerno, tapos kung kasuhan ka, you get away from that case because of influence and power, ano bang mangyayari sa ating bansa, paring Ado? Well, mukhang dynastyism na nangyayari. Ha? At ano ang tawag mo, Jing, pagka gumamit ka ng sariling pera sa pag-impluensya ng mga boto? At anong diferensya niyan sa paggamit mo ng pera ng bayan para isagawa rin ang parehong motibo? Well, unang-una, Pera mo, pera ng regardless gobyerno. of at the forefront of it, regardless of where your money is sourced from, that's vote buying per se. Ha? Oh. Ito Kung nga, pera mo ginagamit mo to influence the voter in an election, that's vote buying. pero That's fraud, election fraud. Ha? mag-devote din tayo ng time. Pero kung gobyerno, doble. Oh, yan, di ba? Doble ang kasalanan mo. Ninakaw mo na. Pinabigay mo pa. Ano ka, Robin Hood? Kasi, bakit ikaw ang may hawak ng pera, at gagamitin mo to influence the vote in your favor? At saka tupad is Department of Labor yan eh. Department of Labor. Di ba? Sila, Executive. ang nag-allocate yan, ako, I've been there. I used to be Undersecretary of Labor. Yung alam ko dyan, ginamit yan sa eleksyon. Kaya nga yung isang tao na may impluensya tungkol dyan sa tupad, right after election, na-appoint ka agad. Kasi tinulungan niya yung mga supporter ni Marcos na mapunta doon ang tupad. Pero yung hindi supporter, walang tupad. So, ang ibig ko sabihin, yung sinasabi ni... Ito ba yung na-appoint abroad? yung kinasuhan mo. Ako pang pinagbintangan. Ako pang pinagbintangan. Ikaw, may sarili ka naman pag-iisip. Muntik pa kami magsuntukan doon sa... 10 counts of abuse of power and grappling corruption. Now, ngayon, tinanong ni Ted Pailon itong bagong kalihim ng Department of Labor, wag daw ibigay sa politiko, sila daw magbibigay. Bakit mo sasabihin ganon? Bakit hindi mo orderan yung mga tao mo na yun ang proseso, na sila dapat ang may hawak ng pera bago ibayad sa mga beneficiaries. At siya mismo ang mag-imbestiga kung bakit nangyari yung ganong klaseng may tupad payout, tapos they allowed the Department of Labor personnel who were involved in the payout has allowed politicians to take advantage. Imbestigahan of that yun, event. report to sa bayan, file the necessary cases. Di ba? Sa mga susunod nating episode, bigyan pansin din natin in the future. Matino naman yung kaibigan natin dyan sa Department of Labor, si Secretary Laguesma. I don't think he would want this thing to happen. So, mabuti sana kung ipakita niya na he means business. That tupad funds should not be used by politicians. Tsaka kulang But din. easier said than done yan alam mo, parang Ado. Kulang din tayo sa pagpuna sa COMELEC na kinukonsinte. And in fact, COMELEC has allowed the use of yung AKAP, di ba? Sabi naman ni George Garcia, ito, kaibigan din natin ito, abogado Ano ko ba ito. nangyayari sa mga kaibigan na titino na mga yan eh? Matino naman ito, pero ano sabi nangyari niya, sa mayroon mga daw silang regulasyon or rules
Oh. o procedure, paano i-dispense yung mga pera na yan. Dapat daw ang DSWD should be circumspect in the distribution. Pero, sino magmomonitor? Oh. Kasi, Well, alam mo, there is a confusion kasi in the provinces. The DSWD is a national agency. Pero bawat municipality, may tinatayo din silang DSWD office din. oh, devolution. Pero hindi yan DSWD Pero doon dinadaan. Paano mo makokontrol? Nagre-report sa local government. Yung local government DSWD appointed ng mayor. Paano mo makokontrol yan? In other words, this is a devolution of the corruption. Yeah. And COMELEC should think twice. Pati doon sa kaso ng ating in-expose in one of the episodes na May pera. may passport Kaya nga pala. daw si Erice natanggal dahil siyang nag-expose na may pera daw pinasok doon sa... Ayun! Pag ikaw ang nagbubulgar ng Well, I'm just saying, kalokohan, yun ang ikaw mga ang matatanggal. mga sabi-sabi. Oh. Kailangan din, who will investigate the investigator? Uy, naku po. Baka Quadcom. Sino ang mag-imbestiga mag-imbestiga sa umiimbestiga? That is the problem. Kaya Hindi lang pala lendang itong gobyerno na ito. Tama pala si Digong. We have fractured governance. Fractured. Oh, Fractured. Hindi spray na, fractured. fractured. At Sabi ni saka talagang sa jugular, yung bone na talagang na-fracture, yung hindi ka na talaga makatayo. At kumbinsido na ako na perhaps the only party that can correct this, sabi nga ni former president, is the military. Well, alam mo, maraming sabi-sabi ngayon. Marami na daw na-realize na nila. At marami daw nagsasabi na they're just waiting for the proper time. Ika nga, yung sinasabi nilang at the time when there is bus support. Sabi-sabi nila yan. Pero wala pa akong naririnig kung gaano ba ka-seryoso yan. Pero it's ominous. Sa pangyayari. Parang tabok. Dahil mayroong malaking rally. Oy, Mayroong napakalaking rally daw ang Iglesia ni Cristo. a few days from I now, heard that the rally was prompted by the statement of Marcos that he does not believe that there shall be an impeachment because it's a storm in the teacup. Gumaganon daw yung teacup ito coffee cup ito yung teacup iba yun. Mas maliit. Maliliit. Gumagalaw na daw yun. Gumagalaw. At saka divisive. It does not gonna mean anything for the Filipino. Sabi niya, it will just disturb the House, it will just disturb the Senate. So sabi ng Iglesia, tama si Marcos. Magaling yan. Susuportahan namin by a rally. Okay. Pero, may twist dyan ngayon, paring Talagang may twist. Kasi sabi ng Iglesia, susuportahan nila. Pero, sabi ng mga ibang Iglesia, baka magkamali si Marcos. Kasi kami susuporta, pero pagka muro-muro lang yung sinasabi niya, na hindi naman pala may katotohanan at may usapan na pala yan na magsasabi siyang gano'n, pero tuloy pa rin yung impeachment, madugo yan. The Iglesia ni Cristo, members are not pushover. At saka hindi yan naluloko. Pero may tatlo na 1, 2, 3. At may 4 pa raw na May impeachment. 4 pa raw. At
Hindi napipigilan ng presidente, in other words. hindi napipigilan at parang ang nagkakamoon, parang sinasabi nitong isang tao diyan sa Congress, dagdagan niyo pa, hintayin kayo namin, dagdagan niyo pa. Mukhang yung una, walang basihan. Yung pangalawa, lalo nang walang basihan. Yung pangatlo, naku, mga pare, wala yan, walang credibility. Kulang pa, dagdagan niyo yung... Come on down! yung pang-apat, yung medyo talagang tumatalab, So, yun po ang Now, alam mo, we don't know. Because ako, per my experience during the time of Cory Aquino, for real ang military. Talaga nagkudita sila. What made them ineffective? It's because there was no mass support. Yun sila hunasan. Pero nagkasakitan yun, ha? In fact, that made Pong Biason a hero. He was the one who stood his ground against the coup plotters. Noon naman kay GMA, yung kay GMA? Yung kay ERAP. There was really mass action from the people. Pero hindi na nakita yung movement ng militar doon. May mga movement na, pero na-enhance because si General Reyes, yung civilian authority, si General Reyes gave up his support to ERAP. Pero nandoon sila Larry Mendoza, marami sila. Sila Lantion, alam ni Lantion yan. Marami silang outside of Secretary Reyes, who was then I think, Chief of Staff yata siya ng Armed Forces. Secretary of National Defense. Hindi, Chief of Staff siya ng Armed Forces. He was the Chief of Staff. He was appointed Secretary of National Defense nung si GMA na ang presidente. So, nagmarcha sila, declare support and withdrawal of support against President Estrada. Pero the military action by General Reyes was already an offshoot. Parang safe na siya kasi may taong bayan na. Otherwise, hindi rin siya gagalaw kung walang taong bayan. Di ba? Pero nagpakita siya ng bayag. Nagpakita ng bayag. Yan ang hinahanap natin ngayon. Bakit? Ano bang kulay ng bayag ni Bronner? Baka brown. Browner. Baka brown nga. Ano bang ano bang kulay na kailangan natin kay Browner? Itim na kulay. May itim naman si Browner eh. Sabi nga rin isang movie sa Hollywood, show the color. Ayan. So, alam mo, maraming mangyayari niyan. May mga sabi-sabi na nga, ganito, sabi-sabi ganyan. Pero tayo, we are legalistic. We are people who believe in the rule of law. So, hayaan natin sila na, alam mo, the people power in this country, it just unfolds without any expectation. So, we don't know. Pwedeng haluan ng KOJC yan. Kung mag-combine yung iglesia at KOJC dyan sa rally na yan, that might reach 3 million. Can you imagine how much number of people or how many number of people yung ganun kadaming tao? Tsaka ang dynamics dito, Jake, mukhang hindi lang ito confined sa Metro Manila. In fact, in Davao, they're already closing streets as early as the ganito this is a prayer rally
Pero ako, tingin ko, indignation rally ito. Pero, alam mo, what we're talking is the seat of power, which is Manila. Remember, I was on the march. Yung pagpatanggal kay Erap, I was on the march. There were people in EDSA, there were people marching along Ligarda towards Malacanang. It was a long march. Maraming Very long march yun. variation. Magmula nung variation. nagtahan, tuloy-tuloy, papuntang Malacanang. Papasok dito sa yung papuntang San Beda. Pero hindi na nakarating yun eh. Hindi na nakarating dahil nag-give up na si Erap eh. Nag-give up na, sumakay na doon sa my good friend Mike Romero was then with Angara. Angara was with Erap at that time. So ito, Hindi natin alam, kung ito naman, Final Four. Luneta daw. Magkasundo-sundo ang taong bayan at gumawa sila ng whatever. This is a fantastic story. Pare Ado. Luneta is only 2 kilometers from Malacanang. Kaya nga. Pwede naman mag-march siya yan and demand good government. Demand to stop corruption. Demand to kick out those people who are karamihan naman dyan mga leftist eh. Yung Yeah, nag-file pero- ng 1 and 2 impeachment. Pero itong sa Iglesia ni Cristo, ginamit lang nilang handle para sa akin, Jing. Itong aspeto ng impeachment. No? Actually, what the INC, I think, is protesting here is the massive and brazen corruption that characterizes this presidency. Kasi alam mo, ang Brazen. issue ng impeachment corruption. Pero it's Sino ba it's- talaga ang corrupt? it's citing corruption which is isolated. Tsaka barya-barya Dis- compared to the distant from the real corruption that is being done by the people who accuse Sara Duterte of corruption. Parang baliktad eh. So siguro naintindihan na ng iglesia na putang ina with pardon my words, bakit ito kapranggot lang eh. 125 million yung billion na trillion. confidential funds ni Marcos it's not even Flood control funds. even nawawala. being questioned. Flood control. Tatlong alam trillion. mo, yung flood control, wala naman talagang flood control. Because that is the favorite of politicians, yung flood control. That's just a heading. When you talk of projects, ang favorite ng mga politicians, flood control. Why? Because ang flood control, walang accountability. Walang pruweba. Pag nag-ulan, wala na yung flood control. Pero binulsa na yung pera ng district engineer Nabaha na. at yung contractor at saka si politiko. Yung rock netting, ang laki ng perang niyari nila yan. Mayroong dalawang malalaking contractor o tatlong malalaking contractor. Yung isa pa nga, dating undersecretary, contractor. Naging congressman pa ngayon. May kaso ngayon sa ombudsman. Kasama yung isang congressman ng party list. Hindi pa na-resolve yan sa ombudsman or sa Sandigan Bayan. Yung isa, napakalaking contractor. Kilala ko pa yung girlfriend nito. Binabahay niya sa isang flash condominium. Itong girlfriend, pinsan nung isang kaibigan kong babae. Ito, hakot ng pera itong contractor nito. So alam natin na yung flood control ay yun ang
lifeblood ng mga politiko. Kaya, yung sinasabi ni Marcos na 5,000 2,500. hindi, 5,500 flood control na palakpakan lahat. At the time he said it, wala na. Nabaha na yun. Kasi yung flood control nila, hindi naman massive construction yun, kundi dredging, ganun-ganun ng backhoe, yung mga rivers, pero naka-register doon flood control o river control. Pero hinuhukay yung, binabayaran sila sa paghukay ng river dredging. Oh. Pero, muro-muro lang yan between the city engineer's office or the district engineer and the contractor and the politiko. So, pag ulan, Wash out na lahat. wash out na lahat. Sasabihin, who is now accountable? Sir, Force majeure. ito yung bidding eh. Ito, nag-bidding kami dyan. Ito, in-award namin eh. Kaso nabanlas ng ulan. So, paano ka mapoprosecute? Di ba? Paring adok. So, that's the technique. Nagiging water under the bridge. Okay, so Hindi water under the bridge. Water beside the palace. Pasig River. Which is the Pasig River. So, mga kababayan, ito po ang inyong paboritong vlog, podcast. Alright. Paras kay Paras. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Kayo po ay nasa Paras kay Paras. Good afternoon. Cheers. Maraming salamat po.